Magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon po ay mag-lecture si Maestro about sa mga anting-anting, no? Kung ito ba ay mula, ano ba yung mula sa Diyos at mula sa kasamaan o sa demonyo. Maestro, ano po masasabi po ninyo sa anting-anting? Saan po ba nagmula yung ganyang anting-anting? Ang mga anting-anting, mga amulet. Hindi nila alam ang kautugan yung mga amuletong yan. Yung mga anting-anting, sa Diyos lahat nagmula yan. Wala naman sa demonyo eh. Kaya nagkaroon na sa demonyo, ginamit sa masamang pamamaraan ng tataglay, makalupang layunin. Pero kung pag-aari ni makalangit, sa Diyos yan. Yeah. Kaya nga sabi nga, ang kapangyarihan ng Diyos, pag ginamit mo sa masama, mauwi sa dilim. Pag ginamit mo ang kapangyarihan ng masama sa mabuti, mauwi sa liwanag. Saan ba galing si Satanas? Di ba sa liwanag? Pagkat siya ang tala sa umaga. Kaya nga sabi nga, bakit ka nahulog o tala sa umaga? At ikaw ang nagpahirap sa lahat ng mga bansa. Nasa Bible yan eh. Pero siya pinahiya ng Diyos din eh. Kasi sinumpatan siya ng kanyang mga tagasunod eh. Yan ibig sabihin. Ano naman maestro yung sinasabi nila na yung occult daw is sa demonyo? Ang occult na sinasabi, ang kahulugan ng occult ay lihim. Ngayon, bakit tinawag na lihim? Lihim ng mga pantasya ng mga karunungan lihim. Kaya sinasabing lihim, nakapaloob din sinasabi nilang pamamaraan paano gumamit ng pagtawag sa Diyos. Ngayon, hindi naman lahat ay yung exorcismo, sinasabi nila ay occult. Kasi ang exorcismo, mga Latin din sinasambit eh. Mga orasyon. Ang orasyon, ang kahulugan ng salitang orasyon, panalangin. Sa Latin, oratio. Yan ang ibig sabihin niyon. Iba kasi, lalo na kung umaga, ang sinasabi mga sa demonyong karunungan, sumasamba kay Baal, kung ito'y sasamba kay Astarte, yan, mga antichrist talaga yan. Pero pag ang manggagamot ay may imahe ng mga diabolic, ay si Satanas ang ano yan, hindi yung maka-Diyos, kaliwa. Kung sila gumagamit ng gautya. Kasi ang gautya, mga selyo ng mga demonyo yun eh. May talagang may mga selyo, may mga simbolisismo rin po sila. Depende sa Star of David. Kasi ang Star of David, dalawa yan. Ang sinasabing sa demonyo, parang sungay ang nakabaliktad yan. Ha? Itong sungay ang nakaano. Imbis na star na gano'n, sungay. Yun ang sinasabing sa demonyo. Kasi kadalasan po na nakikita ng ibang mga ganyan, no? Dahil sa mga walang alam, sabihin nila sa demonyo. So, dalawa pala ang merong ganyan. Isa sa Diyos at isa sa demonyo. Isa sa dilim. Bali, saan po nagmula yung ganitong yung sign na po na yan? Yan ang ibinigay ng Diyos kay David. Bilang pangako sa tala ni David, lalabas ang Mesiyas. Yan ang selyo ni Kristo. Kaya nga nagsasabi, yan ang selyo na puntala na nakita ng tatlong mago nang sila'y naglalakbay sa disyerto na pinanganak na ang hari. Yan ang selyo ni Kristo. Star ni David. Pagkat ang lahi ni Kristo ay nagmula sa angkan ni David. Hindi naman pwede maging lahi ng mga pagano. Kasi si Kristo, si David hindi pagano eh. Pinangakuan ng Diyos yun. So, nung panahon pa pala na yun, meron na mga simbolisismo mula sa Diyos. Meron. May ginamit na po pala. Ngayon, pag ang albularyo nakita mo ng imahe ni Baphomet, ayan, talagang anti-Christ yan. Baphomet kasi demonyo eh, kambing yun eh. Kasi ang simbolisismo ng kambing, si Baphomet, yan ang sasabing maruming espiritu. Kasamahan nila Asmodeus. Yan yung mga itinapon sa lupa. Sino po yung Asmodeus na yun, maestro? Yan yung Asmodeus na pumasok sa katawan ni Sarah. Na pinalayas nila Tobias at saka ni Rafael sa katawan ni Sarah. Na 7 lalaki na naging asawa, sisiping pa lang, bakli na leeg, namamatay na. Kaya si Rafael nangako kay Tobias na makakakuha ka ng magiging asawa sa iyong kamag-anak. Kasi ng araw pwede naman mag-asawahan, magkamag-anak eh. Madalang pa ang sibilisasyon ng tao noon. Hindi kagaya ngayon. Nagkaroon na ng batas na makalupa na gobyerno ng tao na dapat maging legal, nang hindi kahiya sa pamantayan. Ibig sabihin, yung mga espiritista na pinagbabawal sa Biblia, iba pa yun? Iba yun. Ang binabanggit naman sa Biblia na mga espiritismo ay yung hinuhulaan ng inaharap. Yan ang labag sa Diyos. Ngayon, kung babasa tayo sa Deuteronomio, binabanggit nila doon, huwag kang makakasaksi ng mga taong nagbabasa ng mga pamahihing
Bituin na nagsasabi ng kapalarang mangyayari at magaganap. Yan ang mga bulong ng dyablo. Kasi ang Diyos kasi hindi magbibigay ng alalahanin sa tao kundi kapayapaan. Ngayon, pag nakita mo ang isang tao ay nagbabasa ng kapalaran, hindi rin sa Diyos yan. Yan ay pamamaraan ng mga paganong karunungan. Bakit? Pamahiin yan eh. Pamahiin. Pamahiin. Kaya nga hula-hula, hindi totoo. Kaya ang Diyos hindi nyo sa hula eh. Ang hula na sinasambit sa Biblia ang totoo, yung dumaan sa mga propeta. Sa mga propeta. Ay, yung mga nakipag-usap sa mga patayin. Yan, kasalanan din sa Diyos yan. Kasi ang tawag dyan ay necromancy. Ang pinagbabawal ng Roma ay yung gagamit ka ng mga espiritista na pasasanibin mo sa tao, yung kaluluwa, para tawagin, kausapin. Ayun po ba yung mga medium? Medium. Maestro? Yung medium, labag sa kasulatan yan. Kasi sabi nga, ang tao, pag namatay, nasa kamay na ng Diyos. Kaya pag ginagaw mo ang kaluluwa ng taong nasa kamay ng Diyos, lumalabang ka sa salita ng Diyos. Kaya ang kaluluwa, hindi dapat kausapin kung sumakabilang buhay na. Nasa kamay na ng Diyos. Yan ang dapat supilin ng mga exorcismo, yung mga nagsasagawa ng mga black magic. Yan. Lalo na kung nagpapasapi sila ng mga kaluluwa ng yumao, lumalabas na nilalampasan nila ang antas ng mga propeta. Mga propeta kasi hindi nagpasapi. Nakikipag-usap sila sa mga masamang espiritu, kaya lang nakasakay na sa tao yun. Nakaloob na Ayun yung sa ng espiritu nagpapahirap. Kaya nga si Kristo dumaong sa tabing iba yung dagat eh. Nakasupong siya doon ng isang taong inaalihan ng demonyo eh. Oh. Kasi yung taong yung pinamamahayan ng demonyo. Walang makapagpalayas, pati kadena, pinuputol lamang ng napagkalakas-lakas. Nang dumating si Kristo, sabi ni Kristo, ano ka? Siya daw ay legion. Ano ba kahulugan ng legion? Grupo, hukbo ng mga demonyo. Sabi niya, Panginoon, huwag mo kaming dalhin sa kailaliman pagkat ikaw ang anak ng Diyos. Nasusulat ikaw ang anak ng katastaasan. Alam nila. Kilala nila ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sila takot eh. Kaya sabi, papasok na lang kami sa baboy. Ang mga espiritu pala kilala nila. Ang mga espiritu pala, yung mga masamang espiritu, kilala nila kung alin ang sa Diyos. Alam din nila ang sa Diyos at alam din nila ang hindi. Ngayon, kung ito ay gumagamit ng mga panalangin na may kinalaman sa mga banal na anghel ng Diyos, hindi kaliwaya kasi humihingi ka ng pahintulot na may kinalaman sa Diyos. Pero kung gagamit ka ng mga orasyon, orakulo, na wala namang kinalaman sa tinatawag na pagtawag, pakikipagtipan sa Diyos, yun ang sabi mo. Maraming pamamaraan. May kaliwa. Ang sinasabing kaliwa, nagsasagawa ng salamangka. Salamangka. Black magic. Yan ang mga Saan po nagmula yung black magic? Saan talaga naging talamak yung black nagmula magic? yan sa sinaunang Babylonia. At yan ay nag-umpisa sa Ehipto. Ang Babylonia at Ehipto dating magkasama. Sila yung mga nagsasagawa ng mga black magic. Bakit nakalilipad? Katulad ni San Cipriano. Siya'y lumutang. Lumipad. Kaya nang makita yan ng mga alagad, sinuway yan. Yung mga salamangkerong yan. Kasi ginagaya nila ang Panginoon eh. Kaya ang pala nakalilipad, ibinubuhat ng mga demonyo. Inililipad ng mga anghel ng demonyo. Kaya nga isang nagpasampalataya, ng panahon ng mamatay ng Panginoon, nangangaral ng mga apostol, nakasampung sila ng taong lumilipad. At pinakikita nila, sinaway ni Pedro yun eh, Pablo sa kanila Pedro. Ang sagot, sawayin ka ng Diyos, nalagdag siya. Bali ang kanyang balakang eh. Namatay yung, yung salamangkerong yun. Namatay yun, salamangkerong, bali-bali ang buto eh. Yung pala yung mga mula sa demonyo, pinagmula ng mga black magic. Nagpapakita mga ng mahika. milagro. Yan ang mga salamangkang sa demonyo. Pero ang pagkakalam kong sa Diyos, tahimik. Hindi nagsasagawa ng anumang salamangka. Ang kanyang moral ay mababa, maliwanag ang isip, at nagagamot nasa wisyo. Pero pag ang nagagamot ay sinasapian ng kung anong spirit, hindi ako naniniwala dyan. Kailangan gamutin niya muna sarili niya. May sabi siya eh. May sabi. Tanggalin niya muna sabi niya. Kasi sa lohika, kailangan ang gagamot ay maliwanag ang isip sa kaliwanagan ng langit. Marami kasi naman ang naghahap ng kaliwanagan. Nabubulat sa sobrang liwanag.
So, ibig sabihin pala, hindi pala totoo yung sasabihan ka ng mga Ay, Santo Hindi, Niño, ganon. wala kang makikita sa sita sa Biblia na mga apostol ay sinapian ng mga anumang Oh, mga Santo Niño. Santo Niño, ang Kristo, anong panahon ng Kristo? Hindi pa, bakit magiging ninyo pa eh? Ang matagal ng tapos na ang pagka-ninyo ng Niños Inisente. Oo. Yun ang mabigat. Pati naganap na ang Mesiyas. Hindi sumapi ang Panginoon sa tao. Pag Ibig sumapi, sabihin, pag nagagamot ka ng sinapihan ka, hindi pala yun talaga sa Diyos. Ibig sabihin, may espiritong iba yun. mga balat kayong espiritu, mga nagbabulaan. Yan yung mga Diabolic angel na itinapon sa lupa, katulad nila Azazel. Yan sila Azazel. Yan ang nagturo ng karunungan sa tao. At may mga anghel din na nagturo ng pangkukulam, mitolohiya. Ay yung mga rebelyon na lumaban sa Diyos, na ibinagsak, nagturo ng kuno ng sining, nagturo ng panguhula. At meron pa nga anghel na nagturo din ng mga kortite, magpapaganda sa mukha. At sila nagturo niyan eh, mga yan eh, mga nagbigay ng knowledge sa tao. Kaya lang, ang sa Diyos kasi, ang binibigay ng Diyos yung mensaheng babala ng kaligtasan. Hindi Opo. yung kuno ng mga, Pampaganda. oo, Ano. kasi makalupa yun eh. Yun yung makalupa. Para pag ang Diyos ay talikuran nila. Pamamaraan nila yun. Para bang yung kapalaran nila, iniiba nila. Iniiba. Iniiba. Ganon. Yan ang mystery. niya. Pinapangunahan yung Diyos sa madaling Ang salita. antik-antik kasi, nakalagay nga rin sa kasulatan niya eh. Ano sabi ng Diyos kay Moises? Ipahihiya ko ang mga agimat, anting-anting ng mga taga-Ehipto. Wawasakin ko kanilang mahika. Pagkat ilalabas ko ang totoong salamangka sa iyong mga kamay, Moises. Nasa kasulatan yun eh. Sa kasulatan. Sinambit ng Diyos yung kay Moises. Ang kanilang mahika ay magiging ilusyon na walang kabuluhan. Itago mo ang iyong mahika at may giring mabuti rin panakot, sabi sa mga taga-Ehipto. Talaga na ipagtunggali ang nunong Moises sa mga taga-Ehipto upang daigin yung kapangyarihan yung mga salamang kanila. Kasi salamangka eh, kagaya ginawang ahas yung ahas ni Moises, yung baston. Opo. Ang ginawa ng mga mahiko, ginamit yung kanilang mahiko. Ginawa rin yung ahas. Ang ginawa ng ahas ni Moises, kinain yung ahas ng mga salamangkero ng Ehipto. Pinatunayan na ang salamangka nila, ilalim ng salamangka ng Diyos. Ayun. Kasi ang Diyos ang pinagmulan ng originality ng salamangka eh. Yung salamangka sinasabi ng mga makalupa, may hangganan yan. Pero ang salamangka ng makalangit, di mo kayang sukatin. Amen. Yan ang totoong salita ng Diyos. Santunan. Kaya nga salita ng Diyos ay pumapatay eh. Nakalagay, huwag mo isukat ang titik, huwag mo wiwigain at makapipinsala at makawawa kami. Nabanggit yan sa pahayag na hindi mo dapat banggitin, bigyan ng indayog ang salitang bumubuhay, pumapatay. Nasa salita yun. Kaya pala si Maestro, alam niya kung saan gagamitin. Kaya yung hindi ano. natin pwedeng sabihin daan sa mga kambya-kambya letra. Ang letrang Hebreo, pag nilagpag yung kinambya, yung M, gagawin mong W, hindi na uukma sa tunay na alpabetong Hebreo at Griego. Kung sabihin, kumakathan tayo ng salita. Salita. Kaya yung makmamitan, hindi mo pwede maging wa na maging W yun eh. Opo. Kaliwa na yun. Maestro, may nag-comment. Iba ba, di ba nagpapasapi kayo sa pasyente mo? Ay, nagpapasapi ba o tinatawag yun naman minsala? Hindi nagpapasapi ang tawag dyan. Tinatawag yun na may minsala. Hindi masama yun kasi upang kausapin mo yung anong dahilan, anong layunin. Pero din ang ginawa ng mga apostola. Oo. Kinakausap ang mga demonyo nakalangkap na sa tao. Hindi sila nagpapasapi ng taong walang sapi. Amen. May maliwanag So, na po sa atin. So, ibig sabihin yung medium, doon pinapasabi nila. Oo, yun ang mali. Yung pasasapian mo kasi karunungan necromancy yan. Oo. Kasi necromancy, para bubuksan mo yung kanyang portal para luklukan ng espiritu ng karumaldumal, yun ang kasalanan. So, maliwanag na po sa atin, no? Ang iba po yung pinapasapi, iba po yung tinatawag, no? Kaya Talagang meron ng nakaloob sa tao na masamang espiritu, tinatawag na lang yun upang makilala ng lubusan yung espiritong nakalangkap. Hindi yung tatawag ka ng ibang espiritu na talagang Masasapiin sa papasapiin sa tao, hindi. Magbabalat kayo ang tawag doon. Mga sinungaling yung mga espiritu niya. Maaari nga isigaw si ganun eh. Pero walang kinalaman. Isigaw yung kapitbahay mo. Pag-away-awayin kayo hanggang sa magkaroon ng bunga ng galit at quote hanggang sa maghari ang kasama, magkakapatayan kayo sa pisikalan. Bakit?
isisigaw yung taong walang alam. Kasi may, Ganon kasinungaling ang espiritong mapag-imbabaw. may nag-message kasi sa iyo, may third eye kasi siya. Sabi niya, pag ginigilitan mo daw yung yung mangkukulam, nalulusaw daw. Yun ang kanyang pagtingin na kasi may third eye siya eh. So yung iba naman nagtatanong, sabi, pag ginigilitan daw ba, namamatay daw ba yung mangkukulam? Depende sa estado ng itakda ng Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagbibigay pahintulot. Kung talagang gusto kong kalusin ng Diyos yan, mamatay yan. Kasi yung sinasabing tabak ng Diyos at aros pa sa makabilatalin, Opo. tumatagos ang kandulo ng silangat da, kaldurang kahit isang kanaro, pag inabot ka ng tabak, lalaglag. Pero meron naman ba, may mga dahilan na maaring mabuhay kung bibigyan pa ng Diyos ng palitloob. Pero posibilidad na magkakasakit yung inabot ng Oo, tabak. meron din gano'n, Meron nagkakasakit. nag-report sa amin. Sinusubot sa ospital. Oo, Sinugod sa ospital. Oo, 50-50. Inabot siya. Kaya lang, nilapon siya ng kanyang pagkapisika. Kaya si nadala ng kanyang masamang karamdaman. Naging dahilan na lang yun. Maraming pamamaraan ng Diyos. So ngayon, yung mga katulad po nito, no? Yung mga medalyo natin na Saint Benedict, hindi po ba kadalasan kasi no, yung mga lalo na yung mga sa simbahan, sinasabi nila ano daw to, galing sa demonyo. Paano paano magiging sa demonyo yan? Ang San Benedict Kung- ay isa nga pong patriarka beato yan eh. Paano magiging demonyo? Isang Benito ay isang pari. Pari yan na idiniklara na bilang santo ng mga eksorsismo. Yan ang manggagamot, nagpapalayas ng mga demonyo. Gumagamit nga rin si San Benito ng mga orasyon laban sa demonyo. Pag ang tao ay nagsasalita ng salita ni San Benito, hindi natin masasabing sa demonyo. Ngayon, kung napalayas ang diablo, kasi yung paghatol ng sa demonyo, ang karunungan na yan ay paghatol lamang ng mga taong inggit. Oo. Kasi hindi nila kayang gawin ang isang bagay eh. Ang San Benito pati sa gamutan, yan ang pinakang patron ng mga albularyo. Opo. Ay, ang mangkukulam, meron din patron eh. Oh. Ang patron ng mangkukulam, si San Cipriano, na dating mangkukulam, na tinalo ni Santa Justina. Kaya yan inainganyo na maging nakasunod ni Kristo. Simula noon, naging Kristyanismo siya. Itinakwil niya ang paganong karunungan na kanyang kinamulatan. Nag-aral pa siya ng iba't ibang black magic. Si San Cipriano ang pagdodores ng mahika. Kaya lang, na-cleansing siya ng pabinyag kay Santa Justina. Sumapil siya sa Romano. Ang demonyo ba, pwede bang palayasin ang kapwa niya demonyo? Hindi mapapalayas ang demonyo, ang kapwa niya demonyo. Lalo na kung religion na nakasabi, under ang isang demonyo. May grado yan eh. May general, mayroon din kung sa pulis, mayroong PO1, may PO2, ganon din yan sila. So, ibig sabihin, pag ikaw nakakapagpalaya sa mga demonyo, masamang espiritu, ang kapangyarihan mo hindi mula sa demonyo. Sa Diyos mismo. Sa Diyos. Kasi ang salita, lalo na pag nakita mo manggagamot, nagsasalita ng salita ng Diyos, paano naging sa demonyo yun? Opo. Bawa sa pangalan ni Adonai, ni Elohim, Diyos ng Sabaoth, Opo. Pukbong makalangit, tulungan niyo ako, nagsukpuin ko ang binhi ng kasamang ito. Sa pangalan ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon. Yung ba sa demonyo? Kung may binanggit na Lucifer doon, ay sa demonyo yun. Sa pangalan ni Lucifer, pagaling ay sa demonyo. Ang tawag doon. Si Lucifer ang nagpapagaling, hindi ang O Diyos. di ba nga si Jesus Christ nabansagan din siyang si Beelzebub? Nasa Bible yan, ang ginawa si Kristo ang prinsipe ng sanlibutan pagkat pinaalis daw niya kapwa demonyo. Opo. Prinsipe. So, Nasa Bible yun. maliwanag na talaga. Pinaratangan siya na prinsipe ng demonyo. Nasa Bible yun eh. Sabi nga ni Kristo, darating ang panahon na ako'y uusigin din ng laban sa aking salita na nagmula sa aking Ama. Ang umuusig sa akin ay kalaban ng Ama kong nasa langit. Sabi ni Kristo yan. Nasa kasulatan yan. Maraming misteryo nakabalot. Mahiwaga ang kasaysayan. Kaya lang, Lahat naman sila inusig, no? Opo, Lahat naman. lahat, ang Panginoon inusig, lahat sabi nga sa mga apostol, tibayin niyo ang inyong loob at kailangan dalisahin niyo ang inyong puso at tandaan niyo tanggapin, napasanin
at sumunod kayo sa aking mga yapak, pasanin ninyo ang aking krus. Sabihin yung krus, hindi yung krus na kanyang kinamatayan, yung kanyang Hirap. hirap na pagsasakripisyo. Kaya nga sabi ni Kristo, ang sumusunod sa aking yapak ay uusigin. Ang lahat ng sa akin ay gumagawa ng kabanalan na ibinaba sa akin ay papatayin. Sabi nga ni Kristo, lahat kayo makakaranas ng kanya-kanyang pagkalupig at palalabasin pa kayong antikristo laban sa salita ko. Nasa Bible din po Nasa pala yan, Bible no? po. So, malinaw talaga Ay, na... may magkaiba yung Pentecost. Magkaiba ang Pentecoste. Yung sinasabing Pentecoste, yun yung mga pinangakuan ni Kristo na pag-alis ko, papadala ko sa inyo ang Espiritu Santo. Ayun yung mga alagad na binabaan ng bilang apoy sa ulo. Kaya ang Pentecoste. Opo. Sila yung nagsalita ng iba't ibang wika. Kaya nga sabihin, Pentecoste, sila'y hinugasan ng Espiritu Santo. Diyan pumasok ang labahada. Labahada del Espiritu. Sabihin, hinugasan sila, dinalisay sila sa apoy ng Diyos. Yun ang Pentecoste, kaya tawag. So, ibig sabihin mga pili lang talaga yun. Mga hinirang Mga ng Diyos. hinirang. Ang pinili ng Diyos ay yaong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Marami naman dyan na nagpapalat kayong sa Diyos, hindi naman sa Diyos. Bagkat si Lucifer, pwede rin maganyong liwanag, pwede rin maganyong maliwanag. At maaari din sirain ng Diyos ni Satanas ang layunin ng Diyos, pwede rin magpangkapit sila ng alagad. Marami, kasi alam mo, kapangyarihan ng Diyos, nagmula, saan ba galing si Satanas? Yung tanong din. Diba siya nagmula sa Diyos? Ibig sabihin, walang demonyo. Pagkat yung demonyong yan, ay simbolisismo lang ng galit, puot at inggit. Paglaban sa prinsipyo ng makalangit. Kaya walang demonyo. Ang demonyo ay nasa sa tao, gamitin mo sa mabuti, mauwi sa liwanag. Gamitin mo yung sa kaliwanagan, gamitin mo sa pangwawalang yan, mauwi sa dilim. Pagkat sabi ng Diyos, ako ang liwanag na pinatidiliman. At ako ang liwanag, maliwanag, ako ang liwanag na pinatidiliman. At ako ang dilim na pinaliliwanagan. Siya rin yun eh. Siya nga sinabi, ako ang alpha, ako rin ang omega, ako rin ang pasimula, ako rin ang wakas. Isa yan. Oo nga. Wala pong sinabi doon na papasukin sa katawan ng pasyente. Ang sabi po doon ay nakalukob na sa pasyente ng mga apostol. Kaya nila kinakausap yung sa mga espiritu. So, dapat po makinig po tayo maigi. Mahirap yung Oo, bawal po yung pasok-pasok yan. papasok ng salita, hindi intindi. Hindi intindi, okay? O, next, tanong. So, maliwanag na talagang ang kapangyarihan kung ito'y galing sa Diyos at dali mo to sa masama, mauwi ito sa dilim. Oo. At ang galing naman sa dilim, gamitin mo sa mabuti, mauwi ito sa Mauwi sa liwanag. liwanag. Nasa sa tao pa rin talaga. Tao. Kaya nga sabi nga, tayo mga tao, ang kinaingitan ng binhi ng kasamaan. Bakit? Tayo may laman, may buto. Ang espiritu wala laman. Hindi nakikita. Sila ay yung liwanag. Opo. Liwanag na hindi matitikigan. Kung kawan at iyan. May kanya-kanyang aura ang sinasabing espiritu. Kaya lang, ang aura ng espiritu ay hindi kayang sukatin ng physical literal. Opo. Kaya nga, ang Diyos ay bultahe. Nakatilansik ng liwanag ng kanyang kapangyarihan. Nakuha ng kadiliman. Ngayon, saan ba nagmula ang dilim? Sa Diyos din. At sabi nga ng kasulatan ang mundo'y nababalot ng kadiliman. May mundo na, ngunit wala pang anyo. Ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Pinahihip ang hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaliwanag, nagkaroon ng liwanag. Kaya ang dilim, nakate. Kaya ang dilim at liwanag, magkasama yan. Kung sa Chinese naman, pumapasok dyan yung yin-yang. Yan. Init at lamig. So, maestro, paano po masasabi na may kulam ang isang tao? Maraming proseso, may pamamaraan ng pagtingin, depende. Kasi meron sila mga symptoms na ganito daw. Oo, ganito, ganon. Pero hindi lahat ay pwedeng ilapat sa kulam kasi depende. Kailangan ng titingin, marunong dumayag yung sis talaga tumingin. Kasi pagka may pending ang doktor, hindi mo pwedeng ilapat yan ng kulam. Nakita ng doktor yung sakit. Ang medical talaga yan. Ang sinasabing kulam, lahat ng mga doktor naguguluhan. Wala nilang makita, lahat ng test, kinuha, no pending.
at sila'y nahihiwagaan sa sakit. Doon papasok ang sinasabing spiritual process. At depende din kung yung nasasabayan lang siya. Ganun. Merong sumasabay sa tuwa. Kung may sakit, sasabayan ka. Na sa puso ka bibirahin. May hapo ka, sa hapo ka titirahin. Naatakihin ka ng higa. Merong ganun. Sa higa ka titirahin, sa baga. Maraming pamamaraan. May rayuma ka, sasabay na rayuma mo. Mamamagatin mo. Magaling. Gawa ng kulang. Hanggat hindi nakakalas, hindi kakalabang. Hindi Hindi kakalam. kakalabang medisina. Hindi kakalam. So talagang napakahiwaga, no, maestro, no? Napakahiwaga. Talagang Mahiwaga ultimo misteryo. siyensya, talagang hindi rin may paliwanag yung mga ganun. Pero ang siyensya, magamat hindi sila naniniwala, kaya lang may mga ilang bahagi na naniniwala na rin. Pagkat naranasan nila eh. Pag sila nakaranas ng isang bagay na lubhang may mala, kapapalaga, Opo. doon sila naniniwala na totoo pala. Kaya nga sabi to says to believe, pagkat Yes. nangyayari. Hindi Kaya sabi niyo po dun sa may post ninyo na nakaraan, ang sabi niyo ay, ito, magkaiba ang turo ng libro sa turo ng karanasan. No? Ayan ang ano ni maestro Kasi na nakaraan. hindi lahat ng nakatala sa libro ay susundin mo. Pero kasi bahagi din nakatago sa libro na kung sa nota eh, kung hahanap ng tamang tono niyan, tono. Opo. Pag hindi mo alam ang tono, basag ang tono mo. Kaya nga may nagtatanong yan bang mga ganun-ganun, eh, so, depende yan sa kakayahan ng tao na may mga aral kasi na walang batayan kung saan lang din ang pagkakulungan. So may nagtanong, hello maestro, gumagamit po ba kayo ng 5 elements sa combat spiritual? Ano yung 5 Walang Alam eh. paano nagkaroon ng 5 element? Walang alimang elemento na tinatawag. Invento na yan. Paano nagkaroon ng 5 element? Ang tinatawag lang sa kasulatan ay 4 na elemento, tubig, apoy, hangin, lupa. Paano pumasok dyan ng 5 elements? Ano ba yung ikalimang sinasabi? Balik ko sa iyo yung tanong. Paano mo nasabi? Maliwanag, no? So, apat lang pala elemento yun. lang. 4 Kumbaga elemento. Sa tuhod ng bahay, apat. Nagdadagdag kayo eh. Yan ang sinasabi kumakathap. Kaya nga nakalagay sa INRI. Opo. INRI, 4 na elemento, tubig, apoy, hangin, lupa. Tapos ginawa mo naman 5 element. Meron ka nagsasabi, 7 elemento ro. Banggitin mo ngayon 7, mabanggit mo. Wala makabanggit. Hindi kumakatha kayo. Ibig sabihin, hindi naman pala basta-basta yan. Marami kasing kumakatha. Humahaka ng karunungan. Mahirap yun. Baka nakabasa lang kayo ng ibo. Dagdag na lang yun. Sa maliwanag po, no? Yung about sa mga amulet na yan, sacred amulet, talagang yan ay may kinalooban Ay, ito, talaga meron ng pala akong Diyos. tatakal maestro. Ay, ano yung 7 virtudes? Ano ba gaya maestro? Lagi ko naririnig yun. Yung 7 virtudes. Yun Ano ba yun, yung kahoy ba yun? Hindi kahoy yun. Ang 7 virtudes na sinasabi ay 7 espiritu ng Diyos. Sa Apokalipsis lang kinuha yan. 7 virtudes, 7 espiritu ng Diyos. Ano ba yung dinadala ko sa Oo, kaya sabi 7 liabes, 7 selos. Sabihin, 7 liabes, 7 selos. Yung sasabing Opo. susi ng 7 langit. 7 antas, 7 grado, 7 susun ng langit. Hindi kahoy yung maestro. Hindi kahoy, spiritual yun. Kaya nga ako nagtaka, may lumabas na batong umong bilog. Kung babasahin mo ang lohika ng misteryo ng kalihiman, maging sa lihim na liwanag pa karunungan, na, punta ang liwanag diyan. kagaya niyan, yung binabanggit na batong umo, Opo. ang batong umong tinatawag, spiritual yun, hindi yung literal na bato. Hindi po siya talaga material. Hanapin mo sa mapa ng Pilipinas kung saan naglabanan ng infinito, wala rito sa mundo yun. Hindi rito sa earth yun. Naglaban sila sa labas ng daigdig ng mga dioses. Kaya yung bundok ng buod na tinasabi, sa labas ng planeta yun, hindi dito sa earth. Siguro kung dito sila nagdabanan, baka nawasak to. Ay, wasak ang mundo. Kasi ang mundo pwede nilang tunawin eh. Sa salita, titig lang ng mata eh. Ginawang ano eh. Yung batong umo pati, yung sasabi, bato na pinasukan ng Diyos. Hindi yung bilog, ha? Pag hindi naging bilog, hindi yung pagulong-gulong yun. Hindi makakapasok din ng Diyos. Pagulong-gulong yun. Mahilo yung itinito Mahihilo yun sa ano, parang Jolene eh, mahihilo ang Diyos doon. Pagulong-gulong. Kung sa lohika natin padadaan eh. Opo. Kaya nga itsurang kasoy eh. Ay, nako, ano ba yan? Meron pa nagtanong, maestro, ano po yung 27 key of God? Ito lang ang tanong, paano nagkaroon ng susi ang Diyos? Siya na nga ang susi ng karunungan. Pag sabi key of God, susi ng Diyos. Paano? Ngayon sasabihin nila may pondo.
Paano po pundo? Ang Diyos hindi na kailangan ng pundo. Walang ganyan ng unang panahon ng mga matatandang aral. Ang sinaunang aral ay walang pundo, walang kasa, walang bala-bala. Ngayon na lang yan. Yan ay aral pa ng mga OX, yung key of God na yan. Kaya sabi ko, paano nagkaroon ng susi ang Diyos? Siya na nga ang susi ng kapangyarihan. Walang susi ang Diyos. Kasi ang susi sa literal, pero sa spiritual, hindi susi ang Diyos. Siya ang buod ng kapangyarihan eh. Nagkaroon ng key of God. Key of Sa God. Tagalog, susi ng Diyos. Susi ng Diyos. Walang susi ang Diyos. Ang binigyan ng susi si Pedro. Sabi nga ni Kristo, bibigyan kita ng susi. Dalawang susi to, Pedro. Ang isang susi ng kailaliman at isang susi ng kaitasan. Ang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ang kalagam mo sa lupa, kakalagan sa langit. Nasa kasulatan yun eh. Nasa Bible po yun. Dalawang susi. Binigay si Pedro, ang binigyan ng susi ng kapamahalaan. Magpalakad. At yung binabanggit doon sa batong ito, Pedro, hindi literal na bato yun. Ang binabanggit dyan, sa ulo mo, Pedro, inilalagay ko ang aking aral. Yun yun. Hindi nila, basa sila ng basa ng Biblia, hindi nila alam ang misteryo. Basahin yung Torah at Kabalat, malalaman yung katotohanan. Kaya lang sa Torah, hindi binabanggit ang Biblia ng 4 Evangelista kasi hindi niniwala mga Hudyo. Kasi ang Torah, kay Moises yan. Kay Moises pa po yun. Wala pa dyan yung mga lingkod ng Panginoon. Iba na sa Panginoon. Pero binanggit sa Torah, natarating ang Mesiyas. Opo. Nabanggit doon. Okay. Iba naman. Next question. Wait Next. lang po. Sorry, sir. Okay. Susi. Puro susi. Ito, marami susi si Mga Maestro. ang dami nang naligaw sa spiritual ko. Ano na yung mga Alam niyo ang tinatanong. anting-anting ngayon? Iba ngayon ang anting-anting, matawag pa sa Pilipinas. Bakit ko nasabi? Payabangan ng payabang, pagalingan. Dahil pa mga superhero, ang ibang may anting ang pakiramdam may immortal ay superhero. Powerful. Powerful. Ang tawag ng matandang bata lampas na sa langit. Baka ba nakakita nilulubid ng buhangit, tinatali ang halo? Tawag doon, mapagkatha ng karunungan. Kasi kung ating lilinangin, ako, may paniwala ako sa nasusulat sa kasulatan eh. Kasi pinasulat ng banal na Diyos yan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya, ang karunungan lihim, nangangain talaga ng tanga. Marami dyan sisira ulo sa karunungan lihim. Marami na nga natuluyan. Maraming nasa mental hospital na eh. Marami na. Meron pang mga kulang na lang, lumipad. Nakita lang pa JB, lilipad din. Wala namang pakpak. Tama. Nakalimuot ang pag-aaral pag walang batayan na mahusay at wala kang gabay ng spiritual ng Diyos. Pag wala kang gabay ng spiritual ng Diyos, magugulimihan ka. Totoo po. Ligaw. Maliligawan Maestro, tao. ano ba ibig sabihin ng apat na sulok ng mundo? Madali mo sagutin niya, 4 na sulit. Silangan, kaluran, ilaga, timog. Yan ang 4 na Yan ang sulok. apat na sulok ng Yan mundo. ang 4 na sulok ng mundo. Okay. Nasa Biblia rin ang 4 na sulok. Sinukat yan ng mga apostol. May panukat eh. Kaya Maestro, sabi sa kaluran, silangan, sabi nasa ng Diyos. Sabi ni Kristo, kung kayo dadalangin, humarap kayo sa dakong silangan. Pakat ang Diyos ay nasa dakong silangan. Pakat kung saan sumisikat ang araw, nandun ang kapayapaan. Pag ikaw humarap sa kaluran, ang iyong dinadalanginan ay mga rebellion laban sa kasamaan. Si Lucifer ang namamahala Opo. sa dakong kaluran, sa rupugan ng araw, sa silangan ng Diyos. So katulad po yan, no, Maestro, yung mga dasal-dasal na yan, no, para lang maging malinaw, no? Saan ba nagmula yung mga dasal-dasal na yan? Sino ba nagkaloob ng mga dasal na yan? Yung mga salitang yan, nagmula sa mga banal na espiritu, lalo na sa misteryo, kung magbabasa ka ng sa usapan ng mga anghel. Opo. Siyempre, yung mga salitang yan, nang wikain yan, mayroong mga naganap. Kaya Opo. napatalayan kasi sayang. Kaya lang, yung ginagawa naman ng tao, gustong ilapat sa makadupang Opo. makalangit eh. Kaya nga sabi nga, hanapin yung anting-anting, ang karunungang panlangit. Bakit? Amen. Ang langit hindi mo kayang sukatin, ang lupa na susukat. Amen. Pag tayo namatay, isang metro kwadrado lang tayo. Amen. Yan ang totoo niyan. Kasi mas maliwanag na rin po, no? Kasi mamaya yung mga ganyan mga salita, sabihin, hindi namin intindihan, sa demonyo yun.
No? Yung mga Yan ang ganun, marinig yung mga ganun natin palasak na Oo. salawikain ng mga taong hindi nag-aral ng salitang Latin. Mag-aral kayo ng Latin. Kasi ang Latin ay walang iniwan sa ating alphabet, lingwahe din natin. Ang Latin, pwede naman malaman sa Tagalog. Okay. Ano ba kahulugan ng Latin? Walang iniwan sa salitang Dominos. Ang kahulugan ng Dominos, Panginoon. Ego sum. Ang kahulugan ng ego sum, ako. Kaya nga sa lahat ng magpakilala ang Diyos kay Moises, ang pinanggit ng Diyos kay Moises, ego sum quesum deum. Ako'y si ako nga. Sa Tagalog yun. Sa Hebreo, ahi asher. Yung ahi asher. Ito na ano ni Moises sa bundok na Sinai. So, yung maliwanag yun kasi Ego sum quesum ako, si ako nga. talagang ang taong ano lang, mapanghusga lang Kasi talaga. hindi nila napag-aralan yung salitang Latin eh. Lalo na kung hindi ka nakaintindi ng lingwahe Latin. Kung makikipagdebate ka sa Latino, Opo. hindi kayo makakaintindihan. Latin. Tama. O, dapat pala, i-translate mo para maintindihan Opo. mo. Eh, kung hindi ka naman marunong magano, gumamit ka ng diksyonaryo. Dictionaryo. Pero meron din kasi mga Latin na walang katumbas na... May mga Latin na walang vowel na hindi mabigyan ng alpabeto kasi lalo yung salitang kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung salita na nagmula sa langit, walang katumbas ng alpabeto. Opo, yun yung kadalasan na sinasabi, no? Sabihin, kulto. Kasi wala nga, hindi na maitala eh, yung Hindi lang salita. nga pinatala ng Diyos yun kasi nanglihimi sa Diyos. Oh, yun. Bakit mo aarokin ang kalihiman ni sa Diyos yun? Oh, so, maliwanag na talagang, sabi nga, no, ang bunga ng mula sa Diyos ay nagbubunga to ng kabutihan at kaligtasan sa tao. At ang galing naman sa masama ay nagbubunga ito ng kapahamakan. Kaya kung ang tao, no, nakapagpagaling sa pamamagitan ng panalangin at sa pangalan ng ating Panginoon, eh hindi yun sa sabing na kulto o sa demonyo, hindi. Kasi maliwanag na binabanggit panalangin ay mula sa Diyos. Kaya nga sabi nga ni Kristo, makapagpapagaling kayo sa pamagitan ng aking pangalan. At kayo manalangin. At ganito ang itinuro niya sa kanyang mga alagad, manalangin kayo sa aking Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sampahin ang ngalan mo. Eh, tinuro siya, Ama namin, Pater Noster. At humiling ka, at ito ay pagkakaluban. Na ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Pero kung nananalangin, walang pananampalataya, ay wala rin bisa. Saka nanunubo ko lang ng ano, parang tinatis mo yung ano, no, maestro. Pati ang Diyos hindi sinusubok. Sabi, alam mo, nanunubok lang sa Diyos, si Satanas. Kaya mo, nasa ilang ang Panginoon, sa sobrang kagutungan, nag-isa ng bato. Kung ikaw isang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Kristo na susulat? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Kaya di iniwan siya Satanas. Hindi niya ginawang bato eh, kasi bakit ko gagawin bato yan? Gagawin ko tinapay yan. Ay ako'y nasa pagganap ng aking kalubang. Paglinang ng pagbukas ng aking misyon na inata sa akin ng Ama. Kaya nga ng bautismo ng si Kristo binyagan sa ni Juan, doon bumaba ang Espiritu Santo. Ano ba yung pagbabang yun? Bilang pagganap ni Kristo na siya na ang gaganap sa kalooban ng Ama. Nasa kanya ang Espiritu na yun. Ang salita ng Diyos ay nagmumula sa salita ni Kristo. Kaya nga sabihin ni Kristo magaganap pagkat pumasok ang kanyang Espiritu. Ito ang kinalulugdan kong anak. Amen. Lubos ko siyang kinalulugdan. Sabi ng tinig na sa langit. Ngayon, pagdating ng siya mag-ayuno, siya sinuksungan ng demonyo. Pagdating sa pinakita ng demonyo ang lahat ng kaharian, kapangyarihan, kapamahalaan, at sabi, ibibigay ko sa iyo lahat ito. Sambahin mo lang ako. At sabi ko sa Kristo, nasusulat, wala kang paglilingkuran kundi ang Amang nasa langit. Amen. Kaya si Lucifer, nagalit. hindi siya makalusot eh. Opo. Kasi si Kristo ang binhi ng panganay na espiritu na ibinaba na hindi nalalaman ni Satanas. Hindi nalalaman ni Satanas yan eh. Kaya si Satanas galit. Kasi nalupig niya ang unang tao eh. Kung niya tinalo ang Diyos. Sa ikalawang pagkakataon nang bumaba ang Mesiyas, nasurpresa siya. Nasurpresa siya. Surprise! Hindi sinabi ng Diyos kung saan lalabas ang Mesiyas. Kaya nga si Herodes, sinakyan ng demonyo yan eh. Upang ipapatay ang mga sanggol.
walang iniwan kay Moises. Si Moises, ang Kristo, sa panahon ng mga Egyptyo. Si Kristo, kaya tigapagligtas. Diba, pinapatay din ng panahon ni Paraon ang mga sanggol. Opo, totoo po Kaya si yun. Moises, inilagay sa isang lalagyan upang mailibre. Nakuha naman ng anak ng Paraon. Paraon. Kaya ginawang prinsipe ng Egypto. Oo nga, nakakonnect Oo nga, magkakonekta talaga yung... May pagkakahawig ang buhay ni Kristo at ni Moises. Ngayon, ito ang kasaysayang tago. Bakit si Kristo nang dalhin na sa templo at inuulog na ng templo? Nasusulat, sabi ng demonyo, Opo. na ikaw ay iingatan ng iyong mga anghel. At ang iyong amang nasa langit, hindi ka pabayaan matisod ang iyong sa mga patong matatala. Magpatihulog ka dyan, pagkat ikaw ay sasamputin ng mga anghel. Anong sagot ni Kristo? Huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Amen. Siya lang ang iyong paglingkuran. Lumayas ka. Naayos si Satanas din. Payasin. Napaiyak. Sabihin, huwag mong subukin ang Diyos. Opo. Ang sumusubok sa Diyos, kalaban ng Diyos. Tama. E di yung mga katulad po mga anting na to, no, katulad yan, yung testing. May testing mix. Ay, yung mga nagtitestik, traditional nila yun, wala tayong pakialam doon, tayo labas doon. Ngayon, paniniwala nila yun kasi sila ay hindi nakaabot ng malalim na kaaralan ng mystery. O tayo magwa, tradition nila yun eh. Nakaabot pa nga ako ng testingan ng araw, nanunod lang ako ng testing, ayaw ko subukin ng Diyos. Sa akin, bahala sila mag-testing, gamit naman nila yun eh. Ang sa akin lang, wag gamit ko pupurisyo eh. So, pag gamit ko pinurisyo, ano, milagro ako. Hindi ako mapayag na hindi magmimilagro kasi ang gamit ko, ang ginagalang ko ang Diyos eh. Opo. Ang ginagalang ko ang Diyos, malaki ang aking paggalang sa Diyos. Hindi naman sa pagyabang, ako magpapakamatay sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kakampi ko ang Diyos, hindi pabayaan ng Diyos. Kaya sabi nga, ang Diyos, pag ang Diyos ay pinaglaban mo, paglalamang ka rin ng Diyos. Amen. So, huwag ka lang gagawa ng masama sa tao. Huwag ka lang pabayaan mo. Sabi nga, ang nasa bakura mo hindi natin sakot. Ang nasa labas ko sa umahakot. Ayaw kong katulang ang paniniwala ng sinuman. Paniniwala nila yun. Malaya ang lahat. Yun ang ibig ko sabihin. Okay na kay Maestro lahat. Papanggitin ko sa inyo ang misteryo. Bakit nagpakita si Moises kay Kristo? Opo. Kasama si Elias. At saka, hindi mo kilala kung sino kasama? Nandun si Enoch. Si Enoch. Si Enoch at Elias at Moises. Opo. Nagpakita sila. Sabi ni Moses, "Diyan ka, ikaw ay mamamatay." Kinausap sa Jerusalem upang tupdin mo ang nasusulat sa aklat ng mga propeta. Ikaw ay ibabangon ng Ama at kaming dalawa ay mag-aanyong tao upang ikaw ay ipako namin. Hindi ka pwedeng ipako ng taong makasalanan lamang. Hindi ka pwedeng salingin ng taong hamak lamang. Pagkat kami pinadala ng Diyos upang kami ang gumanap. Pinaganap ng Diyos yan. Si Kristo ay ibinalibag ng malalakas sa krus. Yung dalawang propeta na nagpakita, nag-anyong lang sila. Ngayon, sino ang sumibat? Si Longinos. Yun si Moises. Opo, para may connect siya dun sa ginawa niya dun sa may binukal na Kasi tubig. nakalagay niya sa Oo nga. misteryo. No? Sa misteryo, siya rin ang umati, siya rin ang sumira. Opo, siya rin Siya rin sa ang tubig. nagpahilog. Yan ay nakatalayan sa kalihiman. Si Maestro lang nakakaano yan eh. Nabasa ko yung sakit ko yung original. Kumbaga may... Talagang nagpo-connect siya yung sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan hanggang sa Gumanap. gumanap sa kalihiman no nagpupuma talaga siya. Nagka-braving kasi Kaya siya. nga, hindi naman sa pagyabang yung mystery ng Diyos. Kaya niya, bakit nang sila'y nandun na, sabi ni Pedro, "Guro, tayo magtatayo ako ng sariling piging. Dito na tayo." Nilukuma sila. "Huwag niyong pangunahan ang aking anak. Sundin niyo siya Opo. at sumunod sa kanyang mga yapak." Natakot sila, nalilungan sila ng ulo. Nagsalita ang Diyos dun. Kaya nga pinababa ko sila Moises at Elias bilang gumanap. Si Pilato ay likha rin. Likha rin upang maganap. Nakalagay yan sa kalihim na karunungan. Nilikha si Pilato sa katawan ng kalapati. Oh. Kaya sabi, "Ikaw, Bernabal, ang inatasan ko magpapako sa aking anak."
hindi pwede maging babae ang mananaog. Ikaw ay magiging lalaki. Kaya ang Santa Emerenciana na inang nuno ng mga nuno ang siyang naging lalaki. Panganay sa dilang panganay ng mga espiritu. Ang konsepto ng Diyos sa langit ay babae, nang ibaba, nagbihis lalaki. At ang maestro may Kaya nga tanong. nakalagay, Inirim. Ano ba ang Inirim? Pangalan ng pinakamatandang nuno. Nuno. Tatanong pa tayo, maestro. Kasi yung iba, di ba, si Jesus lang yung kinikilala nila, hindi yung pagkaano ni Mama Mary. Dapat ba ganun? Si Jesus lang dapat Alam mo, kilalanin. kung ang birhen ay hindi mo igagala, Ayan, pero magaling sinasabi sa kasaysayan, ang walang iniwan sa ating magulang. Subukin natin bastusin ng magulang mo. Baka ikaw'y magalit. Ganon din ang Kristo. Pag binastos mo kanya, magagalit sa iyo ang Panginoon sa Kristo. Nanay niya yun. Opo. Yun ang naging tulay upang siya lumabas sa mundo. Kaya sabi nga, bastusin mo na lahat, huwag lang magulang ko. Totoo. Ang birhen ay yan ay nagmula sa misteryo ng La Santisima Trinidad. Saan ba nagmula si Maria? Si Maria ay mula sa talulot ng bulaklak na ibinigay ng Anghel Gabriel kay Santa Ana. Pagkat si Ana ay matanda na, hindi na magbubuntis pa, ang ginawa naman ng anghel, nanalangin si Joaquim ang ina ng ama ng Birhen, si Ana ang ina na dinig ng Diyos. Sabihin mo, Gabriel, sa pamamagitan ng bulaklak ng mayong, bulaklak ng Miriam, ibibigay ko sa iyo ang bulaklak ng langit at ipaamoy mo kay sa Ana at papasok sa kanyang tiyan ang Birhen de la Santisima Trinidad na siyang magiging anak ng magliligtas sa lipi, Yung ina, magiging. magiging ina ng tagapagligtas. Tatawagin siyang Maria Ana na magiging ina ng Mesiyas. Galing din siya sa Espiritu Santo. Galing din siya sa Ang pangalang Abia ay dili iba ang binhi ng Espiritu Santo. Abia. Ang pangalan ng Ama, Aba. Sa wikang Hebreo, Abia, Espiritu Santo. Diyan lumabas ang misteryo ng Diyos. Kaya natupad. Si Mama Mary. Bakit si Jose ang naging asawa? Nagkaroon ng paligsahan ng araw ang mga Hudyo. Si Jose ayaw magpakasal talaga kasi matanda na. Ngayon, sabi nga ng mga Hudyo, saserdote at mga rabay, ipatawag ang mga angkan ni David. Kung sino ang ipakitang sinyalis ng Espiritu Santo ay siyang magiging asawa ng babaeng birhen. Kinuha nila ang mga tungkod at mga baston at sinilyo. Sa 20 lipi ni Abraham, walang naging selyo. Pagsapit sa baston ni Jose na bulaklak. Kaya siya ang pinili na maging patriarka na magiging ama-amahan sa lupa natin. Kaya may bulaklak. Kaya may sign Kaya talaga. may sign talaga. Kaya si Jose at si Maria ipinakasal ng mga paring sartote. Kaya yung bulaklak na yan ay simbolisismo ng pagsang-ayon ng Espiritu Santo. Pinabulaklak niya yung tungkod ni Moses. Kaya pala, may mga ganun pala. Yan ang misteryo na tago. Kaya simula noon, pinakisamahan niya siya. Nasa panaginip, nagpapakita sa kanyang mga anghel Oo nga. na huwag mong iiwan, Jose. Pagkat ang pinagbubuntis niya na anak ng kataas-taasan na pumasok sa sinapupunan ni Maria. Ang panaginip naman po, maestro, napagin niyo na rin po yan. Pwede po magbigay ng mensahe ang Diyos sa pamamagitan ng Lahat ng panaginip ginagamit ng Diyos. Pag ang Diyos ay nagpakita ng mga propeta ng panaginip, wala ng anghel, totoo yun. Okay. Pero kung ang panaginip ay mga katakot na hindi naman totoo, mga demonyo nakakausap, yan ay panaginip na likha ng diablo. Pero kung panaginip ng kawalatian ng Diyos, totoo yun. Dinaan, ay Diyos kasi nakikipag-usap. Sa panaginip, katulad kay Abraham, sa panaginip din siya dinaan, na naginip pa nga siya na may hagdan, na may umaakyat na tao, bumababang mga anghel. No, kaya pala Na ang kahulugan niyon ay sa kanya, bababa ang kapayapaan at ikaw ang magtuturo at sa iyong lahi magpupunta
nagmumulang din Abraham. Oh. Nakipagbuno pa nga siya sa Diyos eh. Tinalo pa nga ni Abraham ang Diyos eh. Kaya nang matalo niya ang Diyos sa buno, pinangako niya sa iyong lahi magmumulaan kasi dami ng lahi ng tao, kasi dami ng budol ng buhangin, kasi dami ng bituin. Naganap ang Nasusulat. nasusulat. Mystery ng Diyos yan eh. So, ibig sabihin para talaga si Maria, isa sa mga lagang dapat natin Galang, no? Okay, at kilalanin. yan ang naging daan. Kasi lagi ang katulad yan, no? Lagi bakit kailangan tayo dumanga kay Maria? Bakit tayo kailangan manalangin sa mga... Ang Birhen Maria ay pinangakuan ni Kristo. Nasabi, sukat inakaw. Kaya mo kung hindi mahal ng Panginoon, na nakabayubay na siya sa krus, ibinili niya sa kanyang pinsan na si Juan, ang aking inay ingatan. Darating ang panahon, at sa aking pagbabalik, kasama ko siya ang maghahari, kasama ko sa aking trono. Pagkat siya'y kukurunahan ng aking ama, pagkat iningatan niya ako sa kanyang kinapupunan. So dapat talagang igalang ang Birhen. Igagalang ng Birhen. Ang hindi kaya nga sabi nga ng Infinito, ang hindi dumaan sa anak kong Birhen, hindi magdadaan sa akin. Yan ang sabi ng Diyos. Ang hindi dumaan sa anak kong Birhen, hindi magdadaan sa akin. Ayun yung pinito. Ang hindi dumaan sa mahal na ina. Kaya pala nakapuro siyang gano'n sa Birhen. Oo, kaya nga titurong Birhen eh. Ang hindi dumaan sa anak kong Birhen, hindi magdadaan sa Kaya akin. pag hindi ginalang yung Birhen, Ang kumakalaban sa Birhen ay kumakalaban din sa Diyos. Hindi mo pwedeng kalabanin ng ina. Pagkat ang ina at kapagbigay payapa. Sa lahat ng digmaan, naroon ng ina. Ang kanyang presensya ay naroon ng kanyang espiritu, hindi pa lang sa nagkakatawang tao. Siya ay nasa espiritu na ng mystery ng Diyos. Saka kung hindi Kaya nga sabi ni Kristo, naroon ako nung itapon si Lucifer. Nang itapon, nang siya'y magapi at talunin, nang akyatin niya ang durungawan, naroon ako, saksi ako eh. Nang ibulusok sa lupa, na parang apoy na naglalagabgab. Naroon ang aking ina. At siyang nagsasabi sa aking ama, na kapayapaan, anak mo rin yan. Kaya itinapon na lang ng Diyos yan. Bukunawin sa anak ng Diyos yun eh. Hindi nangyari gawan. Dahil Hindi sa mahal na Birhen. ng mahal na ina. Anak mo rin yan. Kaya pala ang awa talaga sa Birhen. Kaya nga Birhen, ina ng awa. Birhen, yun ang Kaya nga Mater Misericordia. Kaya nga ang Birhen, yan ang tulay. Amen. Kaya pag hindi ka dadaan sa inang Birhen, ay wala, ligaw ka. Kasi ang Kristo hindi iirat. Walang babae na kanyang pinihan ng Espiritu. Ngayon, ang lumalaban sa pinagtaniman, laban sa nagtanim. Amen. Ang Diyos na nagtanim yan eh. Bakit nalalapas sa nagtanim? Sinasalang-sang. Para silang sa rin ng Diyos. Ang tao na kumakalaban sa Diyos. Kaya nga ang galit sa Diyos ay galit sa katuwiran eh. Amen. Ayaw ng katwiran na Ayaw ng katuwiran. Gusto kasi malingan. So yung tanong Baka ang gusto nila eh, yung marami kasi Diyos daw eh. May pineapple Diyos, may buko Diyos, may linggo Diyos. Alin kaya dyan ang tunay? Ang dami yun, Kuya. Maraming pineapple Diyos. juice. Ay, Mga no, Diyos. wala pag pineapple tayo. Apple juice. Dahil natin ito na kay Kaya nga, Maestro. maraming misteryo na hindi alam ang tao. Talagang may taong pinagkalooban, katulad po ninyo, pinagkalooban na kayo yung mamahala. Yung kumbaga kayo pinagkalooban na Maunawaan ganyan karunong yung misteryo. maunawan yung mga misteryo na ganyan. Kung ang tao naman, lalo na yung mga nanonood, Hindi no? pa nila alam, Magkaroon ng tayo liwanag. ay bahagi rin ng krus. Dumipakat kay krus din. Amen. Tayo ang krus na buhay. Tayo ang tinatawag na Adan Kadmo. Adam tayo. Oo, bahagi tayo ng ang Adan na namatay. Umabot na siya 100 taon. Pero ang Adan, kung titingnan mo, ang bawat Adan may 4 na Adan. May 4 na Adan. Oo, nakatalayan sa Kabala. Binabanggit sa Kabala ang 4 na Adan Kadmo. Ano po pala yung kabala, maestro? Ang Kabala, ang kahulugan ng Kabala, ang katotohanan. Katotohanan. Katuwiran ng Diyos. Pero ano din ang lagi. Pag wala ka rin gabay, parang nakakaloko din siya. Kagaya niyan. Saan ba galing ang krus ni Kristo? Opo. Tanungin mo mga saserdote kung ipapaliwanag ng mga pare at mga saserdote, hindi rin. Ang krus ni Kristo ay nagmula sa libing ni Adan. Bakit? Nang si Adan ay ilabas sa Eden, alam mo kung ilang oras lang si Adan sa loob ng paraiso, 7 oras lang sila doon. 7 oras? Nakalagay sa kasaysayan, basahin ito nakatalap. 7 oras lang.
Kasi pinasok sila ng Diablo. Na mapasok ng Diablo, tinanong ng Satanas ang ahas na nilikha ng Diyos, pwede bang pumasok sa'yo? Tinanggap siya ng ahas. Kaya yung ahas na yun, siya nagbigay ng karunungan. Kaya nang mamulat ang mata, ginunaw ng Diyos ang puno ng karunungan. Pinugnaw ng Diyos yan. Kaya nang makita ni Adan, sa takot ni Adan, nanginig si Adan at saka si Eva. At biglang dumama ang anghel na may dalang espadang nagsasalumbayan. At ang sabi ng anghel, Diyos ko, hindi niyo po inata sa amin na pinsalain ko ang lingkod niyo. Bakit natatakot sila sa akin? Yun ang sabi ng anghel. Kaya naabag ang Diyos at nangako at nakipagtipang kay Eva at Adan. Na hintayin niyo ang aking pangako at ibibigay ko sa inyo. Magamat kayo natuksot, nakakain ng bunga ng pinagbabawal, nalaman niyo ang hubad niyong katubad niyong katuturan. Nang maganap yun, hanggang sa tumagal, nagkaroon na sila ng anak. Ang Diyos din ang nagbigay ng kasal sa kanila. Kaya nga nakasalagay ito sa kasaysayan, di ba, binasa mo istorya ang haba. Hanggang sa pinto pa nga ng Puebla, naroon yung demonyo, sinusundal sila. Nagkanyo rin liwanag si Satanas eh. Nagkakantahan dun eh. Samantalang ang Diyos, pagpapasok, napasok sa yungib. Bakit di makapasok? Yung pala, demonyo. Na nagaan yung liwanag. Kaya nanalangin. Kaya sabi ni Adan, may iba pa bang Diyos? Na kayo rin, narinig ng Diyos. Kaya pinuutos yung angel, iginapos yung demonyo na nagbabalat kayo. Nagsumbong agad si Adan. Nagsumbong eh, baka si mabiktima na naman eh. Mabiktima, hindi nagpapanggap talaga yung Papanggap. Oo, nabudol eh. Kaya hindi naman sa pagyabang, yung misteryong yan, totoong naganap. Nang mamatay si Adan, kulang-kulang siyang naraan taon. Bakit? Nagkasakit siya ng maikpit na sakit. Ngayon, inutusan niya si Seth na kumuha ng lunas sa may bundok ng Libano. Ngunit, nang makuha niya ang halaman lunas ng nagbibigay buhay na hindi ipinahintulot ng Diyos, nadagdagan ang buhay ni Adan. Kaya pagdating ni Seth, patay na si Adan. Kaya hindi na niya nagawang kainin ng buhay na nagbibigay buhay. Ang ginawa ni Seth, inilibing sa ulunan ni Adan ay yung binhi. At niyang lumaki ay naging cross na kinagpakuan ni Kristo. Doon kinuha ng mga Hudyo ang cross na pagpapakuan. Yan ay tinapon pa nga sa dagat ng Adriatico. Kinakapitan ng mga talaba, sumasadsad sa pagpang ng palasyo ni Solomon hanggang sa dumating ang panahon ni Solomon. Ang ginawa ni Solomon, pinaango ang nasabing kahoy na kinabitan ng talaba at inilagay sa tulay na dadaanan ng Reyna Saba. Pagdating ng kabayo ng Reyna Saba, ayaw tumapak ang kabayo at isang anghel ng Diyos ang bumaba sa langit. Huwag mong salingin ng paang makasalanan ng kahoy na ito. Ang tanging tatapak sa kahoy na ito ay ang anak ng Diyos na mananaog sa lupa. Kaya ang unang nakalam ng krus ay Reyna Saba, sinumbong kay Solomon. Ang ginawa ni Solomon, pinakuha at pinabaon sa patio. At tuwing Biyernes, umaangat yung kahoy sa nasabing patio. Sa galit ni Solomon, pinatapon ulit sa ilog. At doon na sumadsad at doon na hinango ng mga Hudyo sa ilog yung doon na niya kinuha. At sa kanila ginawang krus. Ang bigat mo, Si Kristo ang nag-istorya niyan, nakatalayan sa lihim na karunungan. Galing. Si Kristo ang nagpahayag. Talagang yung mga langkap, yung mga sangkap na gagamitin, na mula sa Diyos ay nakahanda na talaga. Ay, ang gumawa ng pako at panday ni Kristo tanongin mo kung sinong nakakalam. Yung nakakasagot kung sinong gumawa ng material pako. Ako, alam ko, sabihin ko sa inyo kung sino. Ang gumawa ng panday at sipit at pako ay si Alnacio na beenan ni San Pedro. Beenan pa ni San Pedro. Ayan, nakalagay sa pastor niyan. Si Alnacio na beenan ni San Pedro. Siya rin nagbigay ng sipit at martilyo. Ang pako ay hindi tunulisan para daw masakit kung ipako. Sabi ni Kristo. Nakatalado niyan eh. Nakalagay nga rin yung bilang ni Kristo pati sugat eh. Pati hagupit, tadyak, dura ng kaligara. Bilang ni Kristo Diyos yun eh. Pati hakbang bilang. Bilang. Yung kanyang damit pinagsugalan. Alam din nga ni Kristo eh.
Kaya nga sabi, mapalad ang nagtataglay ng aking damit. Yaong si Pilato, habang nasa kanya ang aking damit, ay hindi siya mamamatay. Pati ang singsing na nagmula sa aking corona, Beatrice, tanggapin mo. Ang sino man taong bumati ng Ama namin at tatlong sumasampalataya ay makakahango ng kaluluwa sa hadis ng impyerno. Nakatalado yun. Kaya nga yung dinadasal din lagi sa Mana Berhin. Kaya nga sabi nga, yung sugat na tinamo ng beri na puso, may beri may tarak na patali. Opo. Nag-usap ang mag-ina ng mabuhay siya. Sukat na ina ko. Anong tiniis mong hirap? Sinabi ng beri na kanyang hirap. Kaya sabi ni Kristo, sinong bumati sa iyo ng Panginoon Maria ay makakahango ng mga kaluluwa sa bilangguan ng Espiritu. Nakalagay doon. So hindi ka pwedeng hindi dadaan sa Sa mahal na Beren. ina. So lagi manawagin sa mahal na ina para tayo makalapit Malalim kay ang Kristo. misteryo. Yan ang hindi alam ng marami. Ngayon, yung sinasabi kong bato spiritual na Espiritu, malalim din. Yung sinasabi, si Satanas na pumasok sa bato. Mali ang nabasa nila, mga katang libro yun. Kaya marami maniligaw pag nakakabasa ng gano'n. So hindi pala basta-basta dapat Kaya nga, yung... yung Espiritu, Pagbasa, bakit merong palma? Tanongin mo yung, bakit ang Espiritu de Dios na medalya? May Opo. merong palma sa liko. Dito. May palma yan, no? Opo. Sa ni Cristo yung palma. Opo. Ang kahulugan ng palma Ayan na pinapaliwanag. ay kapayapaan. Kapayapaan. Nasa likod niya ang palma ng kapayapaan. Amen. Kaya nga, nang si Kristi pumasok sa Jerusalem, palma ang hawak ng mga tao. Pakat ito ang hari ng kapayapaan, pumapasok na. Oh, yan ang original na palaspas, palmera. Oh, Okay na maestro, dahil namin natutunan. Yan ang misteryo. marami na tayong nalaman. No? Oh, sa mga minsan, ihahayag ko mga tago. Marami ko kong kalaysay. Mga tagong kalaysayan ako. Hindi ko na isinulat. Kakalat yung mga librong yan eh. Oo nga, for the e-book na naman Para yan. ebook na. Makakita sila ng totoong sulat sa mga salita. Oo, yan. Salamat po sa pakikinig niyo po sa live ni Maestro. Tungkol po sa mga spiritual at salamat. mga misteryo sa spiritual. Ayan po. Yung mga hindi nakakaupo, Salamat. wala akong magagawa. Hari kayo ng paniniwala nyo. Hari din ako ng paniniwala ko. Kanya-kanya tayo. Amen. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sumubaybay, palike and share. At hari nawa, marami kayong natutunan na mga kaaralan, no? Na tumimo sa inyo mga puso't isipan. Magsilbing liwanag sa inyo to. Kaya God bless po, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po. Salamat po sa Palain tayo panonood. ng Panginoon Diyos. Nang nilikha ng langit at lupa. Amen.